Alam mo, minsan ang buhay napakahirap at gusto mo nang sumuko. Pero nung sabi sa Hebrews chapter 12 verse 1, let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus. Yung Christian life hindi ito tungkol sa pabilisan, kundi sa pagpapatuloy o sa pagtitiis o pagtsatsaga na kahit mahirap yung dinadanas mo at na-challenge ka, you are still focused on Jesus. Kaya kahit mabagal o mahirap, we are assured that God will reward us when we finish this race. So para mas maintindihan natin itong verse na to, let's deep dive sa context, sa scripture, at sa application. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 1, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. So para mas maintindihan natin yung context nitong Hebrews chapter 12, tingnan natin yung chapter 11. So sa Hebrews chapter 11, binanggit si Noah, si Abraham, si Moses, si Sarah at marami pang iba. Maraming teachers at maraming pastor na nagre-refer dun sa chapter 11 ng Hall of Faith. So ibig sabihin para siyang Hall of Fame, pero dito sa chapter 11 makikita natin na dito nakalista yung mga tao na tinawag ng Diyos, nagkaroon ng challenge, at in the end, they finished the race victorious because of God. So since marami nang nauna sa atin at tumakbo at natapos ang kanilang race, ibig sabihin hindi imposible na matapos din natin ang karera na tinatakbo natin. So kung mapapansin natin dito, sabi 'di ba, let us run with perseverance. Hindi sinabi dito na let us run fast, hindi sinabi dito na let us run perfectly, pero sinabi na let us run with perseverance o may pagtsatsaga at may pagtitiis. Alam ng Lord na merong trials, alam ng Lord na merong challenges, alam ng Lord na mahirap yung mangyayari sa atin. Pero ang gusto niya, manatili tayong nakasteady at nakafocus sa ating Panginoong Diyos. Kasi pag nakafocus tayo kay Jesus, hindi tayo mali-distract ng mga gawa ng kaaway, hindi tayo madi-distract ng paligid natin, hindi tayo madi-distract ng kung ano man yung nangyayari sa buhay mo. You are still faithful kung ano man yung na-experience mo ngayon. Kung nandun ka sa posisyon na sobrang blessed ka o nandun ka sa posisyon na na-challenge ka, pag-focus ka sa Panginoong Jesus, you are able to find peace sa kahit anong sitwasyon na meron ka. So paano natin ma-apply itong Hebrews chapter 12 verse 1? Unang-una, we should keep our focus on Christ. Huwag tayong laging nakatingin sa kung anong problema yung meron ka ngayon. God is always bigger than our problems. Kaya, fix your eyes on Jesus. Alam ko mahirap, alam ko challenging. Pero once we fix our eyes on Jesus, yung problema na meron ka, unti-unti ang mawawala. And also, we should not compare kung ano yung tinatakbong race ng ibang tao. May kanya-kanya tayong lakad sa faith, may kanya-kanya tayong race sa faith. So mag-focus ka dun sa race na tinatakbo mo. Merong ibang tao na mabilis yung nangyayari, merong mga tao naman na medyo matagal ang paglago. So wag natin ikumpara yung faith na meron tayo sa faith ng ibang tao. So tandaan natin yung greatest example ng perseverance, which is ang ating Panginoong Jesus. Ang ating Panginoon nagtiis sa krus. Nagpakahirap siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Kaya tayo rin bilang followers ng ating Panginoong Jesus, kaya rin nating tiisin kung ano man yung mga challenges na nangyayari sa ating buhay. So tandaan mo, ang Christian life is hindi yan pagiging perfect, hindi yan pagiging mabilis, kung hindi patibayan ng pananampalataya hanggang sa dulo. Kaya huwag kang susuko kahit mahirap, huwag kang madi-distract kahit mahirap. Remember, perseverance leads us to the kingdom of God.